Masayang araw, mga ka-PL. Ang kabilin-bilinan po ni BP Inday Sara sa kanyang bagong spokesperson, mga kababayan, magtrabaho lang po ng maayos. Higit sa lahat, huwag maging attack dog. Huwag gagayahin si Auntie Claire at si Abante na may palengkera ang bunganga. Di ba? Ngayon, mga kababayan, sinalo po ni Attorney Rowena Guanzon. Kumbaga, tatapatan po ni Rowena Guanzon itong pagiging palengkera o pagiging attack dog nitong nasa palasyo at nasa kamara. Ayan ang sabi niya. Ako na ang aatake, mare, mua. At tapang atao talaga itong si Mama Bing. Kaya ako, gustong-gusto ito sana na maging spokesperson ni BP Inday. Kaso si Inday, ayaw niya, mga kababayan maliban dyan sa kanyang pagsalo o tatapatan itong dalawang spokesperson ng mga buaya, mga kababayan, meron siyang video, bago lang, mga kababayan. Binigyan niya na po ng titulo si Auntie Claire. Si Auntie Claire lang muna, tsaka na yung isa. At maliban sa titulo, corona. May corona na si Auntie Claire. Panoorin po natin tong video ni Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Ang pangalawang video naman po, itong ipinakakalat po ngayon ng mga bangag vlogger. Itong kumakalat na po sa TikTok. Sa TikTok pa lang, pero sa Facebook hindi pa ho masyado. Meron pong isang bangag vlogger, mga kababayan, na nagpapakalat nito ngayon sa social media, especially po sa YouTube at saka sa Facebook. Yung AI po na video ni Attorney Harry Roque na habang ini-interview siya, biglang nag-collapse o bumagsak. Sinasabi nitong vlogger ni Bangag, mga kababayan, kinakarma na daw si Attorney Harry Roque. Klaruhin po natin yan, mga kababayan, kung totoo ba itong video na to o hindi. Okay, at ang pangatlo pong pag-uusapan natin, naku, marami-rami ho tayong pag-uusapan. Itong pag-aatas nitong Korte Suprema sa Kamara at sa Senado na magsumite sila ng mga kaukulang dokumento na may panunumpa. Tungkol po ito sa impeachment pa rin ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Akala ko tapos na ito dahil nagtuklap na po sila ng ibang pahina. Papunta na sila doon sa mga bank account ni BP Sara. Hindi pa rin pala sila nakontento. Tuloy pa rin pala talaga itong impeachment. At ang isa pang pag-uusapan natin, mga kababayan, itong ikinatuwa po, mga kababayan, ng Palasyo Malacanang, especially ng palengkera ng ng PCO. Tumaas na daw po ang rating ni Bangag. What? Maniniwala kayo, mga kababayan? Okay, simulan po natin itong unang video, mga kababayan, ni Attorney Rowena Guanzon. Itong atake, banat, resback, o ano pa ba dapat itawag natin dyan, niya kay Auntie Claire. Sa ngayon, si Auntie Claire muna, tsaka na yung si Abante. At kung medyo mahina itong si Auntie Claire, mas mahina yun Ito kasi ang napakaingay ngayon si Auntie Claire. Kaya hindi na nakatiis si Mama Bing, mga kababayan. Ito na. Panoorin na po natin ang video. Tama nga naman si Auntie Claire. Hindi nga kailangan ni VP Sara
ang attack dog. Kasi yung corona na yan, sa iyo yan, Auntie Claire. Attack dog. Attack dog. Yan ang tatak mo. O, seryoso yung mukha ni Mama Bing, mga kababayan, na o itong si Atty. Ruel Nagwanson habang sinasabi niya, hindi nga naman kailangan ni BP Inday Sara ng attack dog kasi yung corona na yan sa'yo. Hindi mo siya nagpapatawa. Kilala natin to eh. Kapag ka nang aasar to, parang si PL din, mga kababayan eh. Bungis-ngis din eh. Hilig tumawa ba? Ibig sabihin, yung tawa niya na yun, eh, mas lalong ipang-aasar niya sa taong pinatutungkulan niya, which is si Auntie Claire o kung sino man na patutungkulan niya. Eh, dito ho sa video, mga kababayan, seryoso eh, no? Sa'yo yan. Attack dog ka. Auntie Claire, attack dog ka daw. Papayag ka, tawagin kang palengkera at attack dog, Auntie Claire. Sagutin mo to, oh. Si Atty. Rowena Guanzon. Hindi ka po aatrasan nito at higit sa lahat naniniwala ako na mas matalino sa iyo itong taong ito. Auntie Claire, subukan mo na. Huwag ka na magpaligoy-ligoy, huwag ka na mag-isip, huwag kang maduwag. Subukan mo. Rumes ba ka? Naghihintay kami para masaya ba? Huwag mong papatulan ang spokesperson ng OBP na hindi kasing ugali mo magaspang. Magaspang ugali mo eh. Palibasa, yan yata ang turo sa'yo ng amo mong bangag. Atakihin mo. Ganon baga. Eto ang sagutin mo. Ito ang resbakan mo. Si Atty. Rowena Guanzon nang makita natin kung paano kanya durugin. Wag yung spokes ng OBP. Trabaho ang gusto nun. Kung ano ang mga magagandang proyekto, plano, o mga nagawa na ng Office of the Vice President, yun lang ang sasabihin niya. At wala siyang aatakihin dahil hindi nga siya attack dog. Huwag mong uunahan ang spokes ng OBP. Ito may naghahamon na sa'yo. Si Rowena Guanzon, hinahamon ka na, Auntie Claire. Sige na. Nang masaya naman sa sa paningin namin at sa pandinig namin ang mga susunod na magiging banat ni Rowena Guanzon sa tulad mong palengkera at attack dog. Di ba, mga kababayan? Dito na po tayo sa pangalawa. Etong ipinapakalat nga nitong isang bangag vlogger. Hindi ko na lamang po papangalanan, mga kababayan. Hindi naman kami nag-away nitong vlogger na to. Minsan nga, nagtatanong to sa akin, nagchat-chat, ganun. Siyempre, hindi naman kami magkaaway, no? Pagamat magkasama kami dati sa isang grupo, nire-replyan ko rin. Ngayon, itatama ko lang po itong kanyang ipinapakalat na video. Kasi baka mamaya mapanood po ito ng marami nating mga kababayan, mga DDS, around the world, paniwalaan ho ito. Doon sa dahig, siguradong hindi ho ito paniniwalaan kasi halos araw-araw po nila nakikita si Atty. Harry Roque. Araw-araw po nila nakakasama. Paano po yung nasa ibang bansa tulad ng Saudi, Singapore, bla bla bla. Basta malayo sa Netherlands. Paano? Mapapaniwala ho nila dito sa fake news nilang ito. Ngayon, alam niyo naman po yung mga BBM vlogger na yan, mga kababayan. Kahihilig po niyan gumawa ng fake news. Ito na ho yung video. Panoorin po muna natin bago po tayo magbigay ng reaksyon, mga kababayan. Kayo din dyan, pwede rin po kayong magbigay ng komento at babasahin ko po sa comment section. Ito ho.
Oh. Makikita ho sa video na mayroong kumukuha sa kanya ng video o ini-interview ba siya o nagbablog ba siya kung ano man yung ginagawa niya. Tapos unti-unting bumabagsak mga kababayan hanggang sa tumama na nga yung kanyang ulo sa lamesa. At mapapansin po natin sa likod niya may mga taong tumatakbo na para sagipin o tulungan siya kuno. Ngayon, bakit ko po nasabi na fake news ito, mga kababayan, at hindi ito totoo? Simple lang no? Kung ako, yung tao na, yan, kumukuha ng video kay Atty. Harry Roque, alam kong parang babagsak na siya, bibitawan ko po yung cellphone. Sasagipin ko po si Atty. Harry Roque para hindi bumagsak at baka mabagok pa ang ulo. Di ba, mga kababayan? At kung ako naman si Atty. Harry Roque, simpleng analysis lang ito, Simpleng analysis lang ito. Kung ako naman si Atty. Harry Roque, bago man siya bumagsak, mararamdaman niya na nag-iiba na ang katawan niya, nahihilo na siya, bumibigat na ang ulo niya. Ganun ba? Tayo, di ba, nakaranas na ho ba kayo ng hinimatay? Di ba, bago po himatayin, parang nandidilim ho yung paningin ninyo. Yung ganun, yung napaka-wide ninyong paningin na napakaliwanag, biglang magiging ganito na lang yung makikita mo. Dito na paligid, lahat na itim na. At ito na lang yung nakikita mo. Ganun ba? Bago ka himatayin, ganun na pakaramdam. Naranasan ko yan, ilang beses na Di ba? Makakapagsalita si Atty. Harry Roque, teka, sandali. Masama pakiramdam ko. Re-relax lang ako. Sasandal siya. Di ba? At yung mga tao naman na dumadaan sa likod, mga kababayan, kasama na ho yun sa application ng AI. Napakarami pong AI application ngayon na pwedeng gumawa ng video na para masabing totoo o mukhang totoo. AI po ito. Kung pagmasdan po ninyong maigi, mga kababayan, itong video at itsura ni Atty. Harry Roque dito, hindi po ganito ang katawan niya ngayon. Medyo maimpis na ho siya ngayon. Ito, mataba pa siya Kumuha ho sila ng litrato o mukha ni Atty. Roque sa Google at yun po ang inilagay sa AI para mag-play. Meron nga ngayon, picturean ka lang Ganyan. Tapos, pag pinasok mo sa AI, sumasayaw ka na. Di ba? Dalawang picture, babae, lalaki. Pag pinasok mo sa AI, naghahalikan na sila. Napakadali na ho ngayon gumawa ng mga AI video. Ito, fake news ho. Ito, mga kababayan. At higit sa lahat, paano ko nasabi na fake news ho ito? Nag-chat sa akin si Atty. Harry Roque. Hindi totoo yan. Hindi nangyari sa akin yan. Tapos. Okay? Sa madaling salita, yung vlogger na yan, na nagpapakalat nito, fake news. At higit sa lahat, sila ang mahilig gumawa ng fake news. Hindi kaming mga DDS. Period. Kaya wag kayong magpapaniwala sa mga bangag vlogger na yan. Okay? Dito na po tayo sa isa pang balita, mga kababayan. Etong napakagandang tawag nito, inimongkahe. Paano ba? Bisaya, ang hirap talaga magtagalog, no? O pag-aatas na lang, ayan, ng Korte Suprema sa Kamara at Senado. Yari ho sila dito, mga kababayan. Kung iisipin ho natin kasi, simple lang to Inaatasan niya lang, no? Yung Kamara at Senado nitong Korte Suprema. Pero, pakinggan po natin, simple lang kung babasahin natin. Pero kung lalaliman po natin, mahirap na ho ito. Posibleng maraming maiipit nito na mga
nagnanais talaga na ipa-impeach ang pangalawang Pangulo. O ito, sabi just in. 3 hours lamang po ang nakalilipas. Korte Suprema, inatasan ang Kamara at Senado na magsumite ng under oath. Okay? Ulitin ko ng under oath na impormasyon at mga dokumento kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dito ho sila mayayari, mga kababayan, sa kagustuhan ng Korte Suprema. Oo, parang hamon to no? Parang hamon ito ng Korte Suprema sa Kamara at Senado. No? Sige, magsumite kayo ng mga dokumento. Pero dapat under oath yung pinanumpaan ninyo. At sinabi ninyo sa hukuman o sa korte na yung inyong pahayag totoo at walang kasinungalingan, hindi gawa-gawang kwento. Kasi mga kababayan, kapag hindi under oath, napakadali lamang po gumawa ng kwento sa isang affidavit. Di ba? Gagawa ka lang naman ng affidavit. Eto ganyan. Basta siraan mo lang yung pangalawang Pangulo. Siraan mo lang doon sa affidavit mo. Tulad ng ginagawa, ibinigay na affidavit di umano kay alias Rene na gawa-gawa umano, di umano sa grupo ni Risa Ontiveros. Tapos kalaunan, inamin ni Rene na revise lang yun na affidavit. Napakadali lamang pong gumawa. Affidavit man, o dokumento man. Napakadali lamang gumawa, mga kababayan. May mga utak yung mga yan Yung mga nagnanais ma-impeach si Inday. Kahit paano, may mga utak man yung mga yan. Kaso, ginagamit lang po nila, mga kababayan, sa kabulastugan ba? No? Kasi, aminin natin. Real talk, ito. Marami ho dyan sa mga gustong mapa-impeach si Inday, nasa kaliwa. Nasa kaliwang grupo. Mga kababayan, natatakot lang ho kasi mga yan. Paano kapag si Inday na ang maging presidente ng Pilipinas? Pupulbusin ho yan sila. Kaya ngayon mga kababayan, nagsanib puwersa po itong administrasyon ni Bangag, itong mga makakaliwa, itong administrasyon ni Bangag, mga kababayan, pili ho dyan, mga kongresistang nabayaran nitong buayang malaking mama dyan sa Kamara. Kasi may interest din niya na gustong tumakbong presidente sa 2028. Ginamit niya po itong makakaliwa para sirain si Inday hanggang sa humantong sa impeachment. At ba-impeach, yan talaga ang gusto nila. Pero tandaan po natin mga kababayan, hindi po mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Okay, yan po ang gusto nila, mapa-impeach si Inday. Kasi nga naman, baka sinulsulan nung buhaya dyan sa Kamara. Sige kayo, kapag hindi nyo mapa-impeach yan, pwedeng, hindi ako mananalo. Pero durog kayo pag naging presidente yan, tandaan nyo, makakaliwa kayo. Di ba? Ngayon, itong Bangag administration, tahimik na lang siya. Diba? Ay, bahala kayo dyan. Ano gusto nyong gawin dyan? Yan. Bahala kayo dyan. Di ba, mga kababayan? Ganyan ang mga nasa, tawag nito, pag-aanalisa, o duda ng ating mga kababayan. Ngayon, bakit kinakailangan under oath? Kasi para pagdating po sa hearing na mga kababayan at mapatunayang hindi totoo ang mga isinumiti nilang mga dokumento, ito po'y under oath, ito po'y kanilang sinumpaan, sila po ang makukulong. Sila po ang mayayari. Mababaliktad po ang laro nito. Imbis na si Inday, gusto nilang ipa-impeach,
sila po ang maiipit. Ngayon, nag-iisip na yung mga animal na yan. Teka, sandali. Magsusumite ba tayo ng mga dokumentong mag-under oath talaga tayo o pili na lang itong pipiliin natin na mga dokumento, yung ibang sinungaling, wag na, eto na lang. Kasi nga, di ba, mismong ang COA na ang may sabi, 3 taon, dire-diretso, nakatanggap sila ng unmodified opinion. Ibig sabihin, maayos po ang flow ng budget ng OBP. Walang kurakot, walang pagnanakaw ang OBP. So, yung mga dagdag nitong mga giatay na ito, na mga taga-kamara na mga dokumento kuno, na gawa-gawa na nila para sirain din si Inday Sara, so may isang tabi na ho yun. Hindi na po mapapasama yun. Kasi, dapat lehitimo yung kanilang mga dokumentong isusumite para hindi sila makalaboso. Diba? Ito pa, ipinag-utos rin ng kataas-taasang hukuma na pag-isahin ang lahat ng petisyon kaugnay sa naturang reklamo. Pag-iisahin na. Huwag na yung merong nag-file ng si ganito, nag-file pa si ganyan. Mag-merge na lang kayo. Isahin nyo na. Para matapos na tayo. Ngayon, anong advantage dito kay Inday Sara, mga kababayan? Bagamat alam na po natin na sa 1 taon, isang impeachment complaint lang ang gugulong o didinggin. Wala nang iba. So, kapag yung impeachment complaint na yan, hindi na pa-impeach yung taong gusto nilang ipa-impeach, another year, another sampa na naman ang impeachment complaint. So matatagalan at malabo talaga itong impeachment na to kay Inday Sara, mga kababayan. Pag pinag-isa ho nila, pag-isa, tapos natalo sila, hindi po nila napa-impeach ang pangalawang Pangulo, wala na silang maidadahilan. Wala na pong next year. Teka, parang iniipit tayo ng Korte Suprema. Di ba? Ito yung aking analysis lang naman, mga kababayan. At malalim po ito na usapin. Pag-a-analyze ko lang naman ito, ganun lang kasimple. Sino pa? Maghahain ng impeachment sa pangalawang Pangulo, napag-isa na nga. Sa susunod, na kapag meron na namang another na impeachment complaint kay Inday Sara, baka diretso basura na ho. Tandaan mo natin, mga kababayan, si Inday Sara pa rin po ang magwawagi nito bandang uli. At yung mga animal na yan, ng mga taga-kamara at mga makakaliwa, pupulbusin kayo ni Inday kapag naging presidente na yan. Ito pa, kinumpirma ng Secretary General ng Kamara ang utos ng Korte at sinabing kumikilos na sila hinggil dito. Maayos. Ayan. Okay. Kumikilos na sila. Teka, yung dinagdag mong dokumento, peke yan. Wag natin sama yan. Tanggalin mo yan. Mayayari tayo. Tandaan mo, under oath tayo. Panunumpaan natin ito. Ikaw din. Tapon mo na yung mga peke mong dokumento dyan. Yari tayo dyan. Di ba? Ganito kakapal. Magiging ganun na lang po kanipes, mga kababayan. Napakabilis na lang po tapusin o basahin itong mga dokumentong ipapasa nila sa Kamara. Si Inday Sara, kompleto Ricardo, lahat ng mga ibabato nila, meron siyang pangsupalpal. Wala na. Baka sa una, pangalawa pa lang na mga dokumentong isusumite nila o mababasa doon sa pagdinig Pag nasupalpal ni Inday, iyakan na. Di ba? Ayos, mga kababayan. Ang ganda na naging desisyon ng Korte Suprema.
Ayos na ayos. Okay, dito na po tayo sa isa pang balita, mga kababayan. Ito na nga po. Ito na nga po yung ikinatuwa umano ng palasyo dahil bigla daw tumaas ang rating ni Junior. Ito basahin ko po pagtaas ng rating ni BBM, ikinatuwa ng Malacanang. Aba, matutuwa talaga. Ngayon lang tumaas ilang survey na, puro man lagapak. Kayo naman, pagbigyan nyo na. Ngayon lang tumaas. Kukontrahin pa natin. Ayan na po natin yan. Sige. Kanila na yung mataas na rating kuno. Okay? Bakit ko nasabing kuno? Mamaya. Eto pa. Itinuturing ng palasyo ng Malacanang na isang magandang development ang pinakahuling resulta ng survey na nagpapakitang tumataas ang rating ni Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, na ibig lamang sabihin nito na nakikita ang pagtatrabaho ng Pangulo. What? Meron bang trabaho? Kailan lang yun naglagay ng wifi 3 taon nakalipas. Nung election, sinabi niya na, wag lang ilagay tayo ng mga wifi. 20 pesos bigas. Ngayon lang niya kumilos. Ilang eskwelahan lang inalagyan? 5 pa lang yata, o baka nga wala pang 5. Tapos, meron daw nagawa. What? Pero ayon sa palasyo, hindi magpapa-apekto si Pangulo tuloy na basa ko. Sige na lang. Si Marcos Jr. sa anumang numero, basta't kagampanan lang nito ang kanyang tungkulin. Ano ba tungkulin niya? Auntie Claire, guguluhan ako talaga. Tungkulin niya. Bagay, presidente siya. Ano tungkulin niya? Bilang isang presidente. Ano? Manahimik? Dito sa dating Pangulong Duterte na nangangayayat na nasa dahig at wala siyang ginagawang aksyon o wala siyang planong tulungan, samantalang yung kanilang magulang pinalibing ng dating Pangulong Duterte. Kapal lang mukha ninyo. Ito pa. Katuwiran ni Castro, hindi kasi dapat nagre-relay lamang sa mga survey o hindi daw dapat nagre-rely sa mga survey lang na yan. Survey lang yan. Hayaan na natin yan. Siyempre, kunwari lang yan. Kayo naman, oo. Kinatuwa nga Tapos, hindi daw magre-relay. Kalokohan nyo. Batay sa pinakahuling survey na isinagawa mula June 27 hanggang 30, nakakuha si Marcos ng 25% approval rating sa second quarter, mas mataas sa 19% sa nakaraang quarter, habang ang kanyang disapproval rating ay bumaba sa 47% mula sa 57%. Gayon pa man, sinabi ni Castro, mababa man o mataas ang ang rating ng Pangulo, patuloy ito na magtatrabaho. Okay, nabasa ko na. May narinig ho ba kayo, mga kababayan, kung anong survey firm ito? Wala. Naubos ko na lahat. Ayan, naubos ko na basahin. Wala na Ibang balita na yan, mga yan, yung square na yan. Ibang balita na yan. Hanggang dito lang ho tayo. Ayan, hindi makita Dito, ayan hanggang dyan lang ho tayo. May narinig ho ba kayo kung anong survey firm po ang nag-survey nito? Wala, di ho ba? Ito ho ang tanong. Ito klaruhin ko lang hindi ako nagpaparatang, ako'y nagtatanong lang. Okay? Ganito. 2 klase kasi ang survey na yan, mga kababayan. Pwedeng commission at saka pwedeng non-commission. Alam niyo naman po siguro ibig sabihin yan. Sa mga hindi pa nakakaalam, kaperasong paliwanag lang. Kapag sinabing commission, ibig sabihin, mayroon pong isang tao o sino man ang nagbayad sa isang survey firm para mag-conduct ng survey. Magbayad. Kapag sinabing magbayad, mga kababayan, binayaran ka nga na survey firm ka Ano ang gagawin mo? Sirain mo yung survey mo sa kanya. Natural. Pababaguhin mo kahit mabaho pa sa etchas ng
Etchas ng pusa. Di ba? Bayad ka. Umayos ka. Pabanguhin mo yung taong nagbayad sa'yo para mag-survey ka. That is commission. Oh, alam nyo na, kapag ka sinabing non-commission, kapag ka non-commission, wala nagbayad, kundi kusang loob lang silang mag-conduct o nagsagawa ng survey kung ano man ang gusto nilang palabasin o ipaalam sa taong bayan mula sa kanilang survey. Non-commission. So, hindi magiging bias. Patas, mga kababayan. Hindi ko po sinasabi, uulitin ko at lininawin ko, hindi ko po sinasabi kung sino man ang nag-survey nito, no, siya ay nabayaran. Yon ay sample ko lamang po, mga kababayan. Ano ho? Yun ay sample ko lang. Ngayon, kung totoo man ang survey na ito, ito'y non-commission at tumaas nga ang rating ni Junior, edi good for him. Ganun lang. Ang importante dito, alam ng taong bayan kung ano talaga ang nagawa niya na ang katotohanan ay wala naman talaga. Di ho ba? Ngayon lang siya kumilos kasi para meron siyang ipagsusona. Ano? Yung mga napulot nilang pulburon. Yun lang. Wala naman nahuhuling salarin. Di ba? Ano pa? O etong maingay ngayon, yung tungkol sa mga sabongero. Di ba, mga kababayan? Yan po yun. Di ba? Uulitin ko, hindi po ako nagpaparatang na mayroong isang survey na nabayaran ha, pero mga kababayan, kayo na po ang humusga. Hanggang dito lang, maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi, higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.